Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Nagtaka si Tata Dino nang biglang dumapa si Dolores. Tapos inilapit nito ang ulo sa lupa ng patagilid. Parang may ibinubulong si Dolores nang mapansin ni Tata Dino na gumagalaw ang bibig nito. Ilang segundo itong ganoon at pagkatapos ay nanlilisik itong tumingin sa kanya. Dito niya napagtanto na nagtatawag ng kasamahan si Dolores at mukhang naitimbre na nito ang katauhan niya sa kanila. Pero wala siyang pakialam kahit ilan pa ang dumating na mga aswang ay haharapin niya. Hindi siya natatakot at hindi siya nakakaramdam ng kaunting kaba sapagkat kabutihan lamang ang kanyang ipinaglalaban at hindi pansariling interes lang. Ang totoo ay excited pa siya sapagkat magagamit niya pa ang ilang nalalaman laban sa kasamaan. Basta kung hustisya ang pag-uusapan, nakahanda si Tata Dino na sagupain lahat ng sinumang magtangkang manggulo sa lugar nila. Dito na magtatapos ang kasamaan yung mag-asawa, kaya tumawag ka na ng Herodes na magliligtas sa'yo. Dahil tiyak akong walang sinasanto ang balaraw na ito, lalo na ang isang katulad mo. Uwi ka ni Tata Dino na nakataas na ang mga kamay para tapusin na ang aswang na si Dolores. Wag! Sigaw ni Dolores, ngunit tinuloy pa rin ni Tata Dino ang pagtarak ng punyal sa dibdib ng aswang. Tulad ng nangyari sa asawa nito, ay nangisay din si Dolores at sinunog ito ng mahiwagang apoy na tila nanggagaling pa sa bulkan. Binalot ng malaking apoy si Dolores, kasabay ng dahan-dahang pagtunaw ng kanyang katawan. Pero sa kabila ng kasamaan ng mga ito, nakuha pa rin silang ipagdasal ni Tata Dino upang tanggapin ng Diyos na mahabagin sa langit ang kanilang mga espiritu. Naputol ang pagkikwento ni Tata Dino nang dumaan ang kanyang pamangkin. Oh, iyo, saan ang punta mo? Tanong ni Tata Dino kay Diego nang mapansing pababa ito ng bahay. Kakatay lang po sana ako ng manok sa ibaba para may pang-ulam tayo ngayong tanghalian hanggang mamayang gabi. Sagot naman ni Diego. Nako, huwag ka nang mag-abala pa. Ito na lang kinatay ko ang lutuin mo. Ani Tata Dino na kinagulat ko naman. Pero di ba ho, bawal yan amang? Dahil ginamit ito sa pangalay? Nagtatakang tanong ko pa kay Tata Dino. Maging si Diego ay tila ganun din ang tumatakbo sa isipan. Nako, huwag kayong mag-alala. Hindi naman yung manok ang inialay natin, kundi yung dugo lang mismo. Kaya ayos lang na kainin yung laman. Masasayang lang ito kapag itinapon. Saka, hindi rin tayo maaapektuhan ng orasyon dahil para sa mga masasamang espiritu lang ito gumagana. Nakangiting paliwanag pa ni Tata Dino, kaya napatango na lang kami ni Diego. Iniabot ni Tata Dino ang manok kay Diego at kampanting dinala yun sa ibaba para linisan. Nandun sa labas ang lutuan nila, kaya binalikan na rin ni Diego ang asin, kutsilyo at ilan pang mga sangkap na gagamitin niya sa pagluluto. Akmang tatayo na ako upang tumulong, kaso pinigilan ako ni Tata Dino at sinabing hayaan ko na lang daw si Diego dahil bisita ako sa bahay. Ganun daw ang tradisyon na nakasanayan sa probinsya. Kaya napatango na lang ako. Ilang taon na hubang nagsasama sina Kuya Diego at Ate Rosalinda amang? Seryosong tanong ko pa. Matagal-tagal na rin silang nagsasama. Sa wari ko'y mga 6 na taon na siguro mahigit. Pero bago pa sila magsama ay matagal na silang magkakilala. Magkababata kasi ang mga iyan at noong araw ay madalas silang magpunta sa bahay ko upang mamitas ng kamyas. Hinahabol ko pa nga sila ng walis dahil naiinis ako.
Itinatapon lang kasi nila sa paligid ang ibang malalaking kamyas dahil masyado nang maasim para kainin. Pero nakakatuwa din dahil nagkasundo ang dalawa. Hindi ko nga akalain na sila palang magkakatuluyan sa huli. Kwento pa ni Tata Dino. Siguro po asar na asar kayo noong panahon na yun, no? Dahil nagkakalat sila sa bahay nyo. Pero tama po kayo. Nakakatuwa nga talagang isipin na sila din ang nagkatuluyan. Nakakaingit tuloy. Sambit ko pa. Kasunod noon ay bigla na lang sumagi sa isip ko si Glenda. Namiss ko tuloy siyang makita. Ang maamo niyang mukha, ang magandang ngiti, at nakakahawang pananaw sa buhay na hindi masukat ni numan. Kung nagkasundo lang sana kami, hindi rin malabong kami rin ang magkatuluyan. Ngunit sa tingin ko naman ay malabo pa iyon sa kulot na buhok ni Mang Kanor na mangyari ang pantasya kong iyon dahil hindi ako crush ng crush ko. Mukhang ang lalim ng iniisip mo, bata. Sabihin mo, may nagugustuhan ka na ba? Tanong pa sa akin ni Tata Dino. Sus Mariosep, Santa Maria, Bulacan. Ako po? Naku, wala ako nagugustuhan, Tata Dino. Ang bata-bata ko pa para sa ganyang bagay eh. Pagsisinungaling ko pa, medyo namula ako sa tanong ni Tata Dino at nagulat din dahil tila nabasa niya agad ang laman ng isip ko kahit wala pa naman akong sinasabi. Pero tinignan ako ng matalim ni Tata Dino na tila ba hindi ito kumbinsido sa sagot ko. Mukhang ramdam din niya na hindi ako nagsasabi ng totoo dahil sa tono ng pananalita kong kabado at hindi mapakali, kaya halata na talaga. Hindi mawala ang matalim na titig niya sa akin. Kaya't sa huli ay naamin ko rin ang tunay na nararamdaman ko. Ang totoo niyan, humahanga lang ako sa kanya kasi mabait siya at naputol ni Tata Dino ang sasabihin ko. Maganda! Tama ba ako? Pagdudugtong pa ng albularyo, kaya namula naman ako at nahiya sa sarili. Subalit sabi ni Tata Dino ay normal raw ito para sa amin. Natural lang sa isang lalaki na maunang magkagusto sa babaeng tingin niya ay perpekto sa kanya at walang kapintasan. Gayunpaman, nagbigay ng kaunting payo sa akin si Tata Dino na wag ko raw masyadong ibuhos ang nararamdaman ko para sa taong hinahangaan ko dahil hindi lahat ng gusto ay napagbibigyan at hindi lahat ng nabibigyan ay nagugustuhan. Minsan, ang Diyos ang gumagawa at nagtatakda ng bagay para sa tao at hindi ang tao ang gumagawa ng kapalaran sa sarili niya. Isa yan sa pangunahing prinsipyo ng mundo na lahat ng tao ay may kanya-kanyang kapalaran na hindi mahuhulaan ni numan maliban sa Diyos na siyang nagtakda nito. Kung sakaling hindi ko man daw makuha ang bagay na gusto ko, huwag agad mawala ng pag-asa sapagkat may nakalaan na bagay para sa akin na bigay mula sa Diyos. Kaso nga lang hindi niya lang ipapaalam kung kailan at ano ang kanyang rason at kung anong dahilan ay siya nga lang talaga ang nakakaalam. Kaya imbis na ituon ko raw lagi ang atensyon ko kay Glenda, ay bakit hindi na lang ako mag-focus sa aking pag-aaral, talikuran ang pantasya at isipin ang hinaharap, dahil dito masigurado pa ang kinabukasan ko. Nakakatuwa dahil sa tanda ni Tata Dino ay di ko akalaing may sense of humor din pala ito kausap. Ngunit sayang nga lang dahil hindi ito nakapag-asawa, sapagkat mas maganda pa siguro ang buhay nito kung may pamilya lang sana ito. Kaso mas pinagtuunan niya ng pansin ang panggagamot at pagtulong sa kanyang mga kabaryo, kaya nakalimutan niya na ang sariling kaligayahan sa buhay. Humigit 1 oras ang nakalipas ay umakyat din ng bahay si Diego, nabitbit ang 2 kaldero na umuusok sa init. Napatayo agad kami sa kinakaupuan ni Tata Dino upang abutin ang mga kaldero mula kay Diego at pagkatapos ay inilapag namin ito sa lamesa.
Kumuha ng ilang plato at kutsara si Diego habang si Tata Dino naman ay binubuksan ang mga kaldero para humulagpos ang init ng kanin sa loob. Dinagdagal, bumalik din si Diego na may dalang plato at kutsara at inilapag niya ito sa harapan namin ni Tata Dino. Nagtaka kaming dalawa dahil 3 plato lamang ang dinala niya, gayong 4 kaming tao sa bahay. Pero sabi naman niya na mauna na raw kaming kumain dahil papakainin niya muna si Rosalinda. "Huwag ho kayong mag-alala, Kuya Diego. Gagawin namin ang makakaya namin para manumbalik sa normal si Ate Rosalinda. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya naibabalik sa dati. Pangako po yan." Wika ko pa kay Diego. Nabuo pa rin ang kumpiyansang matatalo ko ang inkubong itim na gumagambala kay Rosalinda. Ngunit nagpakita lang ito ng isang tipid ng ngiti matapos sumandok ng kanin at sabaw. Subalit sa ngiting iyon ni Diego ay nakita kong nabuhayan siya ng loob at tila baga na nagkaroon ng pag-asang magkaroon ng apoy. Umalis si Diego dala ang pagkain ni Rosalinda at pumasok sa kwarto nilang mag-asawa. Pangiti-ngiti naman si Tata Dino habang kumukuha ito ng sabaw ng nilutong tinola ng pamangkin. "Kung makangiti naman kayo, Amang, lagpas universe ah. Anong meron?" Nakapamewang ko pang tanong sa albularyo. "Wala naman. Natutuwa lang ako dahil daig mo pa ang matanda ko mag-isip. Kaya nga, sa unang kita ko pa lang sa'yo, hindi na ako nagtaka noon dahil ramdam ko naman na may kakaiba talaga sa'yo. At ikaw lang ang bukod tanging may naiibang aura sa inyong magkakaibigan." Tugon sa akin ni Tata Dino. "Naiiba po? Ano ibig niyo sabihin?" Seryosong tanong ko pa. "Ang lihiti mong antingero, sa malayo pa lang ay ramdam na niya ang kapwa antingero." Makahulugang sabi pa ni Tata Dino. Tumango lang ako nang maintindihan ko ang ibig niyang sabihin at sumandok na rin ako ng kanin at ulam. "Alam mo, Emong, napakaseryosong tao ni Diego at bihira ko talaga siyang makitang ngumiti sa ibang tao. Subalit noong makita ko kanina ang ngiti niya sa iyo, naisip kong mukhang ibinigay niya ang buong tiwala niya sa iyo kahit na bata ka pa. Naniniwala siya sa kakayahan mo. Kaya wag mo itong sasayangin. Palaguin mo pa at pagyamanin hanggang sa makuha mo ang pinakamataas na antas ng isang antingero." "Ha? Ano yung pinakamataas na antas?" "Malalaman mo rin iyon balang araw kung mananatili ka lang palagi sa kanan." Matalinghagang sagot ni Tata Dino. Hindi na ako nagtanong pagkatapos nito at nag-focus na lang sa pagkain. Dahil tiyak na marami-rami pang gasolina ang kakailanganin ko kapag magkakasagupa kami noong inkubo. Kinakailangang hindi lalamya-lamya ang katawan ko para mapanatili ko ang talas ng aking isipan. Bagamat isang mababang uri lang ng nilalang ang itim na inkubo, ay hindi pa rin ako maaaring mag-relax dahil katulad ng maligno ay kaya din itong magbago ng anyo ng maraming ulit. At sa iba pang mga anyo tulad ng aso, ahas, pusa, uwak at maging sa tao ay kaya niya ring gayahin. Ang itsura at boses ng taong mahal mo ay napakadali niya lang kopyahin. Kaya't pinayuhan ako ni Agum na huwag kong isiping maliitin ang kalaban. Dahil hindi ko raw magugustuhang malaman ang mga mangyayari kapag nagbigay ako ng kaunting pribilehiyo sa labang ito. Naparami ang kain ko sa nilutong ulam ni Kuya Diego. Hindi ko akalain na masarap pala itong magluto. "Oh, kain ka pa iyo. Marami pang kanin oh. Kuha ka pa." Saad ni Tata Dino sabay abot ng kaldero sa akin. Pinaunlakan ko naman ito. Kaso medyo nahiya ako, kaya kaunti lang ang sinandok ko. Baka kasi isipin niyang matakaw ako. Pero sa totoo lang, ngayon lang din ako naging magana kumain mula sa sunod-sunod na mga kababalagang nangyari sa akin sa lugar na iyon. Hindi ako sigurado kung sinusubukan ng bako ng kargado ko at sinusukat kung hanggang saan ang limitasyon ko.
Pero sa mga pagsubok na dumating sa akin sa mga nakaraang buwan at nakalipas na araw, ay pakiramdam ko, mas lalo tuloy akong naging matatag sa tungkulin kong ito. Biglaan man ang pagdating nito sa akin, subalit hindi naman ako nakaramdam ng pagsisisi sa atas na iniatang sa balikat ko. Mabigat man ito para sa akin pero wala akong magagawa, kundi tanggapin ito. Dahil ganito na ako simula nang makamit ko ang dignom. Kahit ilang dilubyo pa at sakuna ang dumating, hindi ako aatras o matatakot man lang, basta't nasa tabi ko lang palagi si Agum. Pagkatapos kumain ay tinulungan kong magligpit ng pinagkainan si Tata Dino. Dinala namin ito sa labas at doon hinugasan. May maliit na poso sina Diego sa loob ng bakuran at may maliit din silang drum na iniimbakan ng tubig sa tabi ng banyo, kung saan hindi ko agad napansin dahil sa bahaging gilid ito ng bahay. Pero medyo iba sa karaniwang mga poso ang ginagamit ni na Diego dahil ang pumping nito ay papasok sa uluhan ng gripo. Kaya kapag magpapump ka, kailangan mo pang tusukin ito upang bumulwak ang tubig papalabas sa bunganga ng gripo. Nakakapagtaka. Sambit ko pa bigla habang binobombahan ng tubig si Tata Dino. Napatingala naman ang matanda sa akin. Bakit? May problema ba iyo? Tanong ni Tata Dino. Tumigil muna ito saglit sa paghuhugas tapos tumingin sa paligid. Yung ihip po kasi ng hangin, parang iba. Tugon ko habang nakatingin sa paligid. Namataan ko mula sa labas ng bakuran ang dalawang puno na sabay na nagsasalubong ang mga sanga at dahon sa tuwing umiihip ang hangin. Ang ihip ng hangin ba ang tinutukoy mo? Tanong pa nito. Tumango naman ako. Ibig lang sabihin yan, iho. Nagmamasid na siya sa atin ngayon. Saad ni Tata Dino na ikinagulat ko. Ano ka mo? Sabay na pataas ang kilay ko. Oo, malamang nasa paligid na siya. Nanonood at nag-aabang ng oras para pumasok sa bahay. Pero alam kong hindi pa yan ngayon papasok ng bahay. Hihintayin niya munang maubos ang liwanag bago siya kikilos. Wika pa ni Tata Dino. Paano naman ho kayo nakakasiguro dyan? Tanong ko naman. Dahil kabisado ko na ang galawan ng isang ito sa madalas niyang pagdalaw kay Rosalinda. Napag-aralan ko na ang mga kilos niya, kung kailan siya aalis at babalik ng bahay. Madalas din siyang makaiwan ng nakakadiring mga bagay sa higaan, tulad ng maiitim na balahibo o buhok, sa tuwing lumalabas siya ng kwarto ng mag-asawa. Subalit nagtataka lang ako kung bakit hindi pa nito kinukuha si Rosalinda, gayong medyo malaki na ang tiyan nito. Hindi kaya naghihintay lang siya ng kabilugan ng buwan para lalong huminog ang bata sa sinapupunan ni Rosalinda. Malaking katanungan talaga ito para sa akin. Baka naman ho, ngayong gabi niya kukunin si Ate Rosalinda dahil sa tingin ko, ito ang tamang pagkakataon. Saad ko naman. May punto ka riyan sa sinabi mo. Kung ganon, kailangan na natin maghanda bago pa mangyari ang binabalak niya. Kailangan din natin baguhin ang plano. Sambit ni Tata Dino. Ano hong ibig niyo sabihin? Pagtataka ko namang tanong. Itatago natin si Rosalinda at tayong dalawa ang haharap sa kanila. Tugon pa nito na ipinagtaka ko naman. Ibig niyo pong sabihin, may kasama pa ang inkubong iyon? Paano po si Rosalinda? Kinakabahan ako sa mangyayari. Itatago natin siya sa bahay at ako na ang bahala sa bagay na iyon. Dahil sa pagbubuntis ni Rosalinda, naakit palalo sa kanya ang inkubong itim. Siguradong tatawag pa ito ng mga kauri para ipagdiwang ang magiging anak niya. Paliwanag ni Tata Dino sa akin. Sa ngayon, nakikita mo ba siya sa paligid? Tanong pa nito. Iginala ko ang tingin sa paligid pero hindi ko makita ang inkubong itim. Mukhang nagbalik ito sa lungga niya.
at hihintayin nga na sumapit ang gabi bago muling bumisita kay Ate Rosalinda. Saka mo na pakilusin ang gabay mo kapag dumating na sila. Siguradong di yan magpapakita kung makikitang nakatambay sa labas ng bahay ang gabay mo. Opo, Amang, sasabihin ko yan sa kanya. Tapusin na natin ito para makapaghanda na. Tiyak na isang mahirap na gabi ito para sa atin. Kaya ihanda mo ang iyong sarili sa mga hindi inaasahang mangyayari. Paalala pa sa akin ni Tata Dino. Tumango lang ako bilang tugon. Pagkatapos maghugas ay umakyat na kami ni Tata Dino sa bahay. Nilagay ko sa may kusina ang mga pinggan, tapos sinundan si Tata Dino na sumilip sandali sa kwarto ng mag-asawa upang tignan ang kalagayan ni Ate Rosalinda. Pumasok ito para kausapin si Diego, tapos ako naman ay naghintay muna sa labas para hindi makasagabal sa kanila. Nang maisara ko ang pintuan, ay dumiretso ako sa sala at naupo na muna. Ngunit habang ako'y naghihintay, naisip kong kausapin si Agum para ipaalam sa kanya ang mga gagawin. Kaso hindi ito sumasagot at mukhang out of coverage area na naman ang loko. Siguro busy ito sa daigdig nila, kaya hinayaan ko na lang muna. Maya-maya susulpot din naman yun kapag nasa oras na ng pangangailangan. Upang hindi ako gaanong mabato sa kakahintay, ay tumingin-tingin muna ako sa paligid para aliwin ang sarili. Sa bandang ibaba ng bintana ay may isang mahabang upuan pala doon na gawa sa kawayan. Katabi nito ang aparador at katapat naman ang lamesa. Hindi ko agad napansin na may upuan pala doon sapagkat natatakpan ito ng anino ng kurtina. Kaya inakala kong walang ibang bagay ang nakalagay sa sulok na iyon. Tumayo ako para mahiga sa upuan. Pakiramdam ko kasi sumasakit ang likod ko. Sa buong araw na pag-uusap lang ang ginagawa. Binuksan ko ang mga kurtina upang pumasok ang liwanag sa bahay, saka para makasagap na rin ng sariwang hangin. Habang nakahiga ay nakatanaw ako sa matarik na araw sa itaas. Naaliw ako sa paulit-ulit na pag-ikot ng mga ibon na animoy naghahabulan sa ere. Napangiti ako at nailarawan ko tuloy sa kanila ang mga kaibigan ko na naiwan sa bahay. Napaisip ako kung ano na kaya ang ginagawa ng mga iyon. Tapos na rin ba kaya silang kumain ng tanghalian? O baka kasalukuyan na silang naliligo at nagkukulitan? Gusto ko sanang tanungin rito si Agum, kaso hindi pa rin ito nagpaparamdam. Medyo naiinis na nga ako dahil di man lang niya sinabi na may pagkakaabalahan pala siyang iba. Habang nagbumuni-muni, bigla akong napabalikwas nang makarinig ako ng mahinang kalabog na nanggagaling sa bakanting kwarto ng mag-asawa. Dahan-dahan akong tumayo upang silipin ang silid. Baka may gumalaw na sa aming bitag. Habang papalapit ako, ay napagitla ako nang muli na namang naulit ang ingay na sa hinuha ko ay parang may kung anong bumagsak na bagay mula sa itaas. 1, 3, 5, tapos naging sunod-sunod ang pagbagsak ng mga bagay sa sahig. Bumaling ako ng tingin sa kwarto ni Diego at nagtatakang tila hindi man lang nila naririnig ang ingay sa kabila. Naisip kong puntahan sila para sabihin ang bagay na ito. Kaso akmang kakatok na sana ako ay isang kaluskos ang biglang nagpatigil sa akin. Tapos yung tunog ng kaluskos ay parang may kinakaskas na bagay sa dingding. Sa hindi malamang dahilan ay may tila isang puwersa bigla na nagtutulak sa akin na buksan ang pintuan. Dahan-dahan kong hinawakan ang seradura tapos pinihit iyon habang tinutulak ng paunti-unti ang pinto papasok. Unti-unting bumungad sa akin ang laman ng silid. Nakita ko sa sahig ang mga lumang gamit na nahulog mula sa aparador. Nagkalat ito lahat sa paligid. Pero nanatili pa ring nakatayo ang higaan na itinayo namin ni Diego.
Tinignan ko ang scheme ritual na iginuhit ni Tata Dino sa sahig. Naroon pa rin ito at hindi malang nasira sa kalabugan na nangyari. Subalit ang hindi ko makita ay ang puppet na isinabit ni Tata Dino sa kisame. Tanging yung tali na lang ng manok ang natira. Nakapagtatakang isipin dahil bigla na lang itong nawala, gayong hindi naman nasira ang bilog na guhit ng asin sa sahig. Sinubukan kong hanapin ang manika na malamang ay nalaglag lang, subalit hindi ko ito matagpuan. Ginalugad ko ito sa sulok at kung saan, kaso biglang umagaw sa atensyon ko ang isang drawing na nakaguhit sa bandang gitna ng dingding. Ngunit medyo nalalabuan pa ako, kaya mas inilapit ko pa ang sarili. Dito na nanlaki ang mga mata ko nang mapagtantong ang puppet pala ni Tata Dino ang nakaguhit sa gitna ng dingding. Kasunod nito ay isang kamay ang biglang humila sa akin mula sa sahig at bumagsak ako sa isang lugar kung saan ngayon ko lang napuntahan. Sinubukan kong tumayo kaso lang namilipit sa sakit ang aking kaliwang paa kaya natumba ako. Mukhang napuruhan ito sa pagkakabagsak ko sa sahig na mala asfalto pala sa tigas. Nilibot ko ang tingin sa paligid, subalit nababalot ng kulay abong hamog ang lugar, kaya wala akong makita maliban sa malabong usok na tila pumapalibot sa akin. Medyo nakaramdam din ako ng kakaibang lamig sa ihip ng hangin na sumasama sa makapal na hamog sa paligid. Maya-maya pa ay isang ungol ang narinig ko sa di kalayuan, kung kaya't kahit nahihirapan sa pagtayo ay pinilit ko pa ring itayo ang sarili. Nakatayo naman ako, kaso parang umikot ang paningin ko nang mawalan ako ng balanse dahil sa pilay. Subalit nakayanan kong kontrolin ang katawan ko kaya hindi ako tuluyang bumagsak sa lupa. Nakaramdam ako ng pagkahilo sa hamog na di mawala-wala sa paligid na humahalina sa diwa ko. Kahit nagka-ankle sprains, pinilit ko pa rin talagang maglakad. Baka sakaling may matagpuan akong labasan sa unahan. Malakas ang pakiramdam kong nasa loob na ako ngayon ng lungga ng inkubo. Kaya hanggat maaari ay kailangan kong makalabas bago pa ako makulong dito ng tuluyan. Sa ilang sandali ng paglalakad ko ay unti-unting nawawala ang hamog na bumabalot sa paligid. At kasabay na lumitaw ang daang nilalakaran ko. Dito ko napagtanto na nasa loob ako ng isang malaking gusali na walang makikitang pundasyon o poste na nakasuporta sa kisame. May isang pinto akong natatanaw sa may unahan, subalit sa halip na magmadali ay naging mabagal lang ako sa paglalakad. Ayokong magpadalos-dalos muna, baka isang patibong ang biglang sumalubong sa akin at ayokong maging mitsa ito na malagay ako sa alanganin. Nasa teritoryo ako ng kalaban kaya kailangan mag-ingat talaga ako. Nang makalapit na ako ay dahan-dahan kong itinulak ang pinto at pagkabukas ko ng bahagya ay nabigla ako ng isang nakakasilaw na liwanag ang sumalubong sa akin mula sa makintab na sahig. Nang tignan kong maigi ay nagulat ako dahil purong ginto ang sahig na sobrang kintab at maaari kang manalamin rito. Nakikita ko nga ang sarili ko sa sahig, kaso ganun pa rin ang itsura ko, wala namang nagbago. Akala ko dahil sa nakapasok na ako dito ay tutubuan na ako ng sungay sa noo o kaya tatanda kagaya ng nangyari kay Ate Rosalinda. May naririnig akong kaluskos sa loob kaya mas iniawang ko pa ang pinto at dito bumungad sa akin ang isang malawak na silid na puno ng magagandang kagamitan sa paligid. Bawat mapansing gamit ay puro magaganda at bago sa paningin ko. Tila nanggaling lahat ito sa modernong panahon, ngunit hindi pa nagagawa sa kasalukuyang panahon ko. Sa dulo ng silid ay may isang kama ang matatanaw. Pumasok ako para lumapit roon, kaya lang
Habang naglalakad ay naramdaman kong lumundo ang kama. Dito ko napansin ang dalawang taong nakahiga roon. Isang lalaki ang bumangon, pagkatapos ay sumunod naman ang babae. Ngunit halos panawan ako ng ulirat nang makitang si Ate Rosalinda ang kasama ng lalaking naroon. "Rosalinda?" Gulat na reaksyon ko, subalit nakatulala lang sa akin si Ate Rosalinda na tila wala sa sariling katinuan. Nakabihis ito ng magarang damit. Isang mahaba at kulay pink na gown ang suot niya. May kumikislap na maliliit na brilyante na nakakabit sa bandang laylayan at sa binurdang bulaklak na nagsisilbing palamuti ng seda. Kakaiba ang tingin ni Rosalinda. Gising ito pero parang tulog na nakatingin sa akin. Napatingin ako sa lalaking katabi niya nang bumaba ito sa kama. Dito ko natantya ang taas niya. May tangkad siguro itong 7 feet. Na kasing taas din yata ni Agum. Wala itong suot na pang-ibabaw, kaya kita ang ipinagmamalaki nitong pandesal na sa bilang ko ay umaabot pa yata ng 10. Nagmamayabang din sa tigas ang bicep at triceps nito. Kung ilalarawan ko ito, ay parang nakatayo sa harapan ko si Arnold, yung madalas manalo sa bodybuilding, at kung ano ang ikinaganda ng katawan niya, ay ganoon din ang mukha. Dinaig pa nito ang artista sa gwapo ng kanyang mukha. Yung labi niya, yung mga mata, ilong at noo ay perpektong-perpekto. Wala akong nakikitang kapintasan sa kanya. Pero kung ako ang tatanungin, hindi sila bagay ni Ate Rosalinda. Sa gwapo at ganda ng katawan nito, ay pang beauty queen lang ang maaaring ipareha rito. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin ay natural lang. Hindi masyadong matalim at nakakatakot. Mukhang binabasa niya lang ang laman ng isipan ko. Pero ang paalala nga ni Tata Dino, huwag raw ako magpapadala sa panlabas na anyo. Alam kong hindi ang totoong itsura nito ang nakikita ko ngayon. Kaya nagpapanggap itong tao para subukan akong linlangin. Sa agwat namin ng mga nasa 10 dipa ay may panahon pa ako para maghanda kung sakaling sumugod ito ng biglaan sa akin. Pero sa laki ng kanyang katawan ay isang pitik lang siguro ako ay pihadong titilapo na ako sa malayo. Kung kaya't naisip ko kung makikipaglaban ako ay dapat sa malayo ang distansya lang kung ako ay titira. Mga mid-range na atake lang ang maaari kong ibato sa kanya. Mahirap kung makikipagsagupaan ako sa kanya ng malapitan. Baka hindi na ako makalabas ng buhay. Kaya't sisimplihan ko na lang ang mga kilos at galaw ko dahil hindi sasapat ang aking lakas para makipagsabayan sa inkubong ito. Hindi biro ang lakas na taglay niya, kaya kailangan kong umiwas at mag-ingat sa kanya magiging atake. "Agum, nasaan ka na ba? Kailangan ko ng tulong mo." Bulong ko pa sa isipan. Kahit ilang beses mo pa siyang tawagin, hindi siya darating dito upang tulungan ka. Nakangising wika ng lalaki, kaya't nagulat ako sa sinabi niya. Nakalimutan ko pa lang, nilalang din ito ng dilim, kaya't nababasa niya ang bawat sinasabi ng isipan ko. Gayunpaman, sinubukan ko pa rin tawagin si Agum, kaso mukhang hindi ako nito naririnig. Napansin kong gumalaw ang mga paa ng lalaki papalapit sa akin, kaya napaatras ako. Ngumisi ang lalaki nang umusad ako ng orasyon, saka inihipan ang kanang kamay. "Sa tingin mo ba, tatalab sa akin yan, ha? Nagkakamali ka, bata," sabi ng lalaki na may halong pang-aasar sa akin. "Makikita natin yan." Matapang na sagot ko naman. Alam kong nililito lang niya ako, kaya tinuloy ko pa rin ang pag-usal lang tigalpo. Dahan-dahan itong lumapit sa akin, pero dahan-dahan din naman akong umaatras at iniikutan siya. Hindi mawala-wala ang nakakaasar niyang ngisi na halatang kumpiyansang mananalo ito. Maya-maya
ay biglang nawala ito at sa isang iglap ay nakalapit ito sa akin. Nagulat man ako sa bilis niya pero hindi ako nagpabaya. Binugahan ko pa rin siya ng tigalpo sabay gulong papalayo. Tumabingi ang kanang balikat ng lalaking iyon. Naanimoy tinamaan ng bala sa tigalpong pumitik sa kanya. Muntik pa itong bumagsak sa sorpresang atake ko. Hindi niya siguro akalain na tatalab ito sa kanya. Magaling ka bata. Mahusay. Pinahanga mo ako sa ginawa mo. Papuri pa ng inkubong itim sa akin. Bakit ayaw mong lubayan si Ate Rosalinda? Hindi kayo bagay. Tao siya at ikaw hindi. Pakawalan mo siya. Utos ko pa. At sino ka naman para utusan ako ng ganyan? Panginoon ba kita? Pang-uuyam na sabi ng inkubo. Dahil hindi nga kayo bagay. Pangalawa, may asawa na siya. Maawa ka sa kanila. Sinisira mo ang pamilya nila eh. Sambit ko naman. Pero ako ang gusto ni Rosalinda. Hindi mo ba yun nakikita? Nandito siya dahil sumama siya sa akin ng kusa. Kaya't ako ang mahal niya, hindi ang kanyang asawa. Sagot naman ng inkubo. Sinungaling ka! Hindi gagawin ni Ate Rosalinda yan. Mahal niya ang asawa niya. At wag na wag mo siyang gagamitin kasangkapan para magkaanak ka, damuho ka. Uy ka ako pa. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Napakatapang mo para magsalita ng ganyan sa akin. Pues ngayon, hindi ako magpapakita ng awa sa iyo. Tatapusin na kita rito. Wika niya pa at kasabay nito, biglang nawala ang inkubo at nakalapit na ito sa akin. Sinakal niya ako tapos iniangat sa ere. Sa lakas niya ay para lang akong manikang hawak-hawak niya. Subalit pinitik ko ulit ito ng tigalpo kaya nabitawan niya ako. Napatakip ito sa mukha dahil mismong mata niya ang pinunteriya ko. Panandalian itong nawala ng paningin at nangangapa sa paligid. Ginamit ko ang pagkakataong ito para hilahin papalabas si Ate Rosalinda. Subalit nagulat ako nang nasa harapan ko na uli ang inkubo. Hinaharangan niya kami ni Ate Rosalinda at hindi pinapadaan. Akmang bubuguhan ko na naman sana siya ng tigalpo, kaso isang hampas ang nagpatilapon sa akin sa malayo. Sa lakas nito ay gumulong-gulong ako sa sahig. Pero ang ipinagtataka ko lang dahil bakit hindi man lang ako masyadong nasasaktan sa ginawa niya. Para lang akong itinulak papalayo gamit ang pagtabi, ngunit walang kasamang puwersa. Hindi ko naramdaman ang sakit maliban sa likod at batok sa paulit-ulit kong paggulong para umilag sa mga nauna niyang atake. Bumangon ako para gumanti, subalit nawala na naman ang inkubong iyon. Sa bilis niya ay hindi ko malang napansin na nakalapit na naman pala ito. Sinuntok niya ako kaso napayuko ako. Bumaba ang kamao nito at bumulusok sa ulo ko. Ngunit nakagulong na naman ako papalayo. Kamunti ka nang mabasag ang ulo ko. Mabuti na lang din nakaiwas ako kaagad bago pa bumagsak sa aking ulo ang kanyang malaking kamao. Sumugod itong muli pero napigilan ko ang paglapit niya gamit uli ang pagbuga ng tigalpo. Napahinto ko lang ng ilang segundo ang inkubo. Ano ka ngayon? Pang-aasar ko pa rito. Subalit nagsisi agad ako sa ginawa ko dahil nagdulot lang ito ng galit sa nilalang. At dahil dito, unti-unti itong nagbago ng anyo. Mula sa malaadonis na itsura ay biglang bumangis ang aura nito. Kumulubot ang kanyang mukha pagkatapos ay humaba ang buhok. Bukod rito, tinubuan rin siya ng mga balahibo at dahan-dahan itong kumakapal sa katawan. Ang tingin na ipinupukol niya ay napakatalim na tila ba kakainin niya ako ng buo. Nagsimula itong sumugod gamit ang bilis niya. Ngunit pinitik ko siya ng tigalpo at nauudlot ang kanyang mga paglapit. Kasunod nito, inilabas ko ang dignum at ipinulupot sa kamay ko. Umusal ako ng orasyon habang hindi pa kaagad nakaka-recover ang inkubo.
Parang nayupi ang katawan ng inkubo nang sinuntok ko siya sa kanyang bodega. Napabuga ito ng laway at tila hilong-hilo na umatras papalayo sa akin. Kita ko sa mga mata niya ang bahagyang takot. Para yata itong napasubo sa dignom, kaya ganun na lang ang reaksyon niya. Nilapitan ko ito para banatan pa uli ng atake, kaso bigla itong nawala sa isang kisap mata. Hinanap ko siya, pero hindi ko siya makita sa paligid. Nawala na lang ito na parang bula, matapos makatikim ng isang lehitimong atake mula sa aking kamao na ginamitan ko ng Trespico Dignum. Alam kong nandito ka lang. Bakit mo ako tinataguan ha? Natatakot ka ba sa akin? Magpakita ka! Sigaw ko pa, tapos inikot ko ang tingin sa paligid. Ngunit hindi ko na makita ang inkubo. Gayunpaman, nararamdaman ko pa rin ang maitim na presensya niya. Kaya alam kong nasa malapit lang siya, nagtatago at nagmamasid. Gamitin mo ang iyong karunungan, Emong. Isang tinig ng babae na bumulong sa isipan ko at alam kong si Amaya ito. Dahil dito, natuwa ako at nag-focus sa sarili. Habang wala ang engkanto ay nag-ipon ako ng lakas, saka gumuhit ng pabilog sa sahig. Nararamdaman ko ang isang sagisag na sumisimbolo sa loob ng glips. Kasabay ng unti-unting paglitaw ng pulang usok na lumalabas sa aking harapan. Natakot ako siyempre kasi akala ko baka ang inkubo na ang lumalabas rito. Pero sabi ni Amaya, huwag raw ako mag-alala dahil walang ibang makakapasok dito maliban sa kung sino lang ang tinawag ko. Pagkatapos nito, pinaupo ako ni Amaya sa gitna ng bilog na glips. Saka pinapikit. Sinabihan niya ako na gamitin ko raw ang mga itinuro sa akin ni Agum. At yun nga ang ginagawa ko ngayon. Nag-concentrate ako at taimtim na nagdarasal. Ni isang muscle sa katawan ay hindi kumikilos. Binagalan ko ang paghinga at pinatalas ang pakiramdam. Sa kalaliman ng aking konsentrasyon ay nakapasok ang aking kaisipan sa isang madilim na lugar. Sa kadiliman ay nakaramdam ako ng mga enerhiya. Napakarami nito at napapalibutan ako. Ang bawat isa ay may iba't ibang uri ng lakas at bigat. Nabanggit na sa akin ito noon ni Agum. Ito raw ang astral energy o isang espesyal na enerhiya. Dito sa lugar na ito naiipon ang napakalaking enerhiya na bumabalanse at nagkokontrol sa dalawang mundo. Dito rin natututunan at kinokontrol ang mga mantra o orasyon. At ito ang nagbibigay sa tao ng abilidad na manipulahin ang enerhiya sa paligid para magamit niya bilang isang sandata o iyong tinatawag na pag-usal. Sa patuloy kong pakikiramdam ay napansin ko ang isang enerhiya sa aking kaloob-looban. May bigat ito at kalakasan. Natuon ko rito ang aking focus, kaya lumakas ang nararamdaman kong enerhiya mula rito. Maya-maya ay biglang lumabas ang enerhiya sa aking katawan at binalot ako nito. Kakaiba ang nararamdaman ko, parang mas lalo pa akong lumakas at tila gusto kong ilabas ito sa paligid. Matapos nito, wala pala akong kamalay-malay na biglang ikinumpas ni Amaya ang isang kamay at lumika ito ng maliit na enerhiya na nagliliwanag. Pagkatapos, lumipad patungo sa pulang usok na nasa harapan ko. Biglang nawalan ako ng pakiramdam dahil dito at parang nawala ang lahat. Sinubukan kong pakiramdaman kaso wala akong naririnig o nararamdaman. Maging ang sagitsit ng hangin ay hindi ko maramdaman sa paligid. Niwala akong maamoy. Tila baga na nawalan ako ng senses sa lahat ng mga bagay. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa kasunod nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.